Ngayong buntag mga kagay-anon ug karong adlaw ania kami para i-interview ang usa ka miyembro nga SK Kagawad ug siya si Lawrence Daguplo Ramirez. Ug kaning interview mahitungod kini sa iyang history of leadership ug mga plataporma diri sa Barangay Makabalan. Ako si John Lawrence Daguplo Ramirez, usa ka newly elected Sangguniang Kabataan Member of Barangay Makabalan. Ako dakong pasalamat sa mga estudyante sa Makabalan National High School sa pag-invite sa ako para mamahimong usa ka kanang inspirasyon sa kani nga video. Karon no, kanang pressured ko because kagahapon lang kay nakalingkod na jud o kanang inaugurate na jud ang mga newly elected. So karon pressured ko kay mostly no sa mga youth sa Barangay Makabalan kay kanang gina-pressure jud nila mostly ang mga newly elected nga mga officer kay nangita na sila sa mga plataporma but wala sila kabalo nga kanang tanan mga newly elected kay still on the process para lang mabuwat ang mga kaayuhan nga ihatag namo sa ilaha. So mao na siya. The background before ko nahimo og usa ka SK Kagawad I became a president before sa different organization dira sa Makabalan National High School. I became a president of the YESO or the Youth for Environment and School Organization sa duha ka termino which is kanang before treasurer then nisunod ang president. Second, I became also the KKDAT president of Barangay Makabalan or the Kabataan kontra Droga at Terorismo nining barangaya. During my senior high school days nahimupog ko og kanang legal may president sa usa ka club dira sa STI College Cagayan de Oro. Nahimupog ko og usa ka SSG or Supreme Student Government treasurer dira sa Makabalan National High School. So sa kato pa lang daan ng mga posisyon back then kay kanang isa na to ka stepping stone para ako kanang prepared ga mahimo og usa ka SK Kagawad diri sa atong barangay. Usa sa kanang nagatag sa ako og hagi para modagan kay of course the problem na mga na-encounter sa kabataan sa Barangay Makabalan. Number one reason why I run as SK Kagawad sa Barangay Makabalan is of course because of the youth, because sa ilang mga kanang concerns, because sa ilang mga problem gina-face karon. And as a SK Kagawad division I will be handling the Committee on Education wherein mag-focus ko sa education, especially sa mga out of school youth student nga nagkaanak man lang kadaghan diri sa atong komunidad. During sa among campaign, ako ang mga plataporma ka isa sa kanang educational intervention pinaagi sa kanang e-library o sa EduCard. So, I have been the president of the different organization. Then isa na ang pinaka close to my heart which is the YESO or the Youth for Environment and School Organization. And one of the challenges during that time pag-quorum sa mga kanang members sa akong club. So there is one time nga nag-conduct mi og kaning cleanup drive together with the Calendario and the Department of Environment and Natural Resources kay kanang one time kay ako rin isa ang nito nga sa ana nga kanang event. Then I was flabbergasted because before me nagkandak og anang nga activity kay nag-anticipate ko because kanang ang among sabot kay dapat tanan nga mga officers and the members kay nito nga. But ako lang isa ang nito nga. Na-fail ko as a leader. During that time kanang overcome na ko to siyang challenges by one-on-one ako silang talk ang mga members nako kung sure bang yun sila nga mga pila ng organization. I hope sa karon nga batch of SK Council, I hope kay dili na siya makanang mahitabo ang naitabo nako before, which is kanang magtinapulan o kanang dili committed sa ilahang position. One of the role of the SK Kagawad is so I am planning actually that based on the SK Reform Act of 2015 dapat ang mga SK Council will be conducting an KK assembly. So KK means Katipunan ng Kabataan. So in that way kanang makorum na nato. I'm planning to engage in the community and participate mag-participate ang mga youth sa Barangay Makabalan by conducting a
KK Assembly. Required na siya every SK Council nga mag-conduct og ing-ana. Panak pa lang ang assembly no kay matabangan na nato ang mga yangungo og mga kanang gusto nga mga programa nga ipa-implement sa mga youth diri sa atong barangay. So since I will be handling the Committee on Education during sa among council, so I will be kanang prioritize my 3 platform before pa ko nakalingkod, which are the e-print mo or a free printing services for those students who are in need. And second is the kanang Project Pangita. So this Project Pangita no kay it is kanang in short it is kanang free internet cafe para sa ilang pagpanuki-duki sa ilang mga research, ilang mga aktibidades na related sa education. Then third is the EduCart. So kaning EduCart no kay kanang which means edukasyon sa kariton. So kaning edukasyon sa kariton no, it is a community-based education for the out-of-school youth here in Barangay Makabalan para sila andam na mo mubalik silang pag-eskwela. So sa kaning tulong nga plataporma no, before na ko ni kanang i-spread sa kanang sa akong mga beneficiaries, so kanang as a SK Kagawad no mangita sa kong way para kani siya ma-implement. So of course kanang makipag-tap dito sa mga different agencies. Isa na ana no ang Shell Foundation nga kanang dugi na yung gatabang sa Barangay Makabalan para sa mga problema nga gusto nato kanang solusyonan. Second is kanang of course makipag-tap punta sa different schools, especially sa Makabalan National High School para ma-implement nato na siya nga project kay need dito magipag-tap sa different organization. So dili ta need no ay dili na to kailangan magulat pa sa budget sa SK fund because kanang kay ang SK fund kay lisod kay kanang ay dili basta-basta makapagawas og kwarta since especially kung wala siya na-align sa CBYDP or the Comprehensive Barangay Development Youth Plan nga gihatag nato sa Oro Youth. I believe no sa pakipag-coordinate nato sa mga different agencies ang kanang mamahimo yung successful ang atong event or ang atong project nga i-implement during my term. Since bago ko man jud mi nakalingkod no, wala pa jud ko naka-try og kaning handle sa conflicts, but for me no kanang as for me I will be handling conflicts by first pangitaon jud kung unsa ang sinugdanan sa issue or ang sinugdanan sa conflict. Dapat kailangan nato no kanang dunggon ang different sides sa nag-away or sa kanang sa duha ka tawo nga nag-away kay basing kay kung diretso na ta sa conclusion no, basin kita pa ang dahilan para mudako ang gubot. One of the major project nga akong nabuhat is kanang Kapet Bahay, which is kanang nagipag-top mi sa before sa SK Council batch of 2018. And ako mga kauban ani nga project no is katong mga kauban ug nako nga nandaog karon. So akong role dito no is of course the speaker, which is kanang speaker nagatag mi og kanang educational information drive sa mga katawhan sa Barangay Makabalan kabahin sa kanang solid waste management. Naghatag mi og kanang mga kanang pagtulun-an sa Barangay Makabalan kabahin sa kanang ecological solid waste management. Usa nga akong gusto jud nga ibilin no para sa kabatan-unan dili sa Barangay Makabalan. Ug punta no sunod nga kanang mamahimong SK official kay kanang i-adopt ni nila nga project, which is ang akong gi-mention earlier, the educational intervention, which is kaibutang nato dira sa atong teen center nga gipunduhan sa atong Congressman Rufus Rodriguez. I believe no that ang kanang educational intervention no kay dako jud kay siya tabang para sa mga kabatan-unan sa nga nanginahanglan sa anang aktibidades. And karon no, proud na akong iingon sa inyo nga without the SK fund nga gi-allocate sa mo ano kay by the end of the month or by the first week of January kay kanang educational intervention kay posible nang mahitabo. Kay karon nakipag-tap na ako sa Shell
which is nitabang jud sila sa kuha. And of course sa our part nga nitabang jud sa kuha ug kanang nihatag jud sila og budget para anang aktibidades. Maraming salamat, SK Kagawad Lawrence, pagdawat sa aming invitation.